Tuloy-tuloy naman ang DPWH sa pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot umano sa manumalyang flood control scam. May pinatutupad ding reforma ang kagawaran hinggil sa presyuhan ng mga material na ginagamit sa mga proyekto ng gobyerno. Si Patricia Lopez, una sa Balita Live. Patricia? Kumpiyansa ang Department of Public Works and Highways na may mga individual na mapapanagot kaugnay sa maanumalyang flood control project sa bansa, kung saan naniniwala si Dizon na ang ilan sa mga ito ay magpapasko na sa kulungan. Ayon kay Dizon, unang mapapanagot ang una nilang sinampahan ng kaso sa ombudsman na kinabibilangan ng 20 DPWH officials at 6 na mga kontratista. Hindi rin naman ngayon tumitigil ang kagawaran sa pagsasampa ng kaso sa ombudsman na may kinalaman sa mga flood control scam. Samantala, magpapatupad na rin ang DPWH ng malawakang reforma laban sa overpricing ng materyales sa mga proyekto ng gobyerno. Ibig sabihin, ibabatay na ng DPWH sa market price ang mga bibilhing materyales sa mga isasagawang proyekto. Batay kasi sa investigasyon ng DPWH, overpriced ang gasto sa mga materyales na hanggang 50% ang itinataas. Aniya, sa pamamagitan ng aksyon na ito, 60 billion pesos ang matitipid ng ahensya sa kanilang pondo, nakatumbas ng karagdagang 1,600 kilometer na sementadong kalye at 1,000 kilometer na aspaltadong lansangan. Pagtitiyak naman ng ahensya, kahit na mura ang mga materyales na gagamitin, ay magiging dekalidad pa rin naman ang mga proyekto. Bukod naman dyan, lumagda naman ng Memorandum of Agreement ang DPWH kasama ang Philippine Space Agency, kung saan layunin nito na mabantayan yung 25,000 to 30,000 na ongoing projects or infrastructure projects ng DPWH, kung saan gamit yung mga satellite imagery ng PhilSA ay mababantayan nila yung mga construction simula sa pag-uumpisa nito hanggang sa matapos. Mula dito sa Maynila, balik dyan sa studio.